Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Ang second grammar po natin for today is nani-nani dake shika. Nani-nani dake shika. Hay. Ang dake shika sa Tagalog po ay lamang. Lamang. Ano po? Hay. Kinoconjugate po siya sa noun, dake shika, verb, negative form po na verb. So, nai po. Ano po? Verb nai is negative form po ng verb. Hay. So, ang explanation ko po dito sa grammar na ito, ang dake, kung naaalala nyo po guys po, meron po kayo po na pag-aralan sa, hindi ko lang po alam kung saan level po ito, kung N4 po ba siya or N5. Hay. Ang dake po ay lang. Ngayon, pag linagay po ng dakes ka, ibig po sabihin, sa Tagalog naman ay lamang. Kumbaga, nag-iisa lang. Hay, kaya lamang. Hay, ang lang, medyo pa po siya yung, hindi pa po siya as in nag-iisa lang or uniko. Ano po? Hay. Kaya yung dakeshika is, kumbaga, yun lang. Wala nang iba. Ganyan po. Ano po? Hay. Ito ay ginagamit ng noun plus nai. Hay. Form o kaya naman verb plus nai. Form. Hay. So, negative form po ng noun at negative form po ng verb po siya ginagamit. Hay. So, example. Hitotsu dake shika nai. Hay. Hitotsu dake shika nai. Sa Tagalog, magiging iisa lamang. Iisa lamang, wala nang iba. Hay. So, shacho dake shika inai. Hay. Dito po, magiging si shacho or si amo. Ano po? Lamang ang nariyan. Hay, kaya ko po siya ginawang nariyan kasi ibig po sabihin, hindi ko rin siya kasama. So, para po sa akin, malayo po si amo. Kaya nariyan po yung, automatically po, yung lugar niya is nariyan. Or naroon, mas maganda naroon. Naroon. Kasi pag sinabi po nariyan, parang kasama nung nung kinakausap po natin. Hay. Pero pwede rin naman eh. Kumbaga kakarating lang nung kausap natin dun sa place na yun. Tapos naghahanap siya, wala ba ditong ibang tao? Pwede po natin sabihin, shacho dake shika inai. Ibig po sabihin, si shacho lamang ang nariyan. Ano po? Kasi kakarating niya lang eh. Hay. Pwede rin po kanina. Ibalik na po natin. Hay. Daijoubu desu ne. Hay. At yung last ko pong example is, hiragana dake shika kakenai. So, ibig po sabihin, hiragana lamang ang naisusulat. Hay. Hiragana lamang, hiragana dake shika kakenai na isusulat. Hay. Ito po guys, negative form po siya dito, yung kakenai. So, ibig po sabihin, hindi nakakapagsulat. Ano po? Hay. Pero dahil dakeshika po yung grammar po natin, kahit po yung verb po natin is negative form, salamat po. Tay sa busi. Hay. So, kahit negative form po ang verb po natin, dahil dito, meron po tayong dakeshika lamang. Pag tinagalog po natin, hindi na po kailangan gawing negative ang verb na ito. Hay. Ano po? Kakenai. Kasi kung kakenai lang po yung pag-uusapan, hindi nakakapagsulat. Hay. So, hindi pwedeng sabihin na hiragana lamang ang hindi na isusulat. Napaka-weird po. Hay. At wrong po siya. Sa pagta-translate po. Ano po, hindi na po yun ang gustong sabihin ng sentence na ito. Hay. Hey guys, tandaan po natin, pag ginamitan po ng dakeshika, inai, ng verb na nai, kahit negative form po yung verb, hindi po natin siya ine-negative kapag nag-translate tayo. Formal form pa rin po siya.
Hay, yun lang po yung dapat po nating ingatan po. Ano po guys? Sana po naintindihan niyo po yung explanation ko. Hay. Iso. Sa mga datihan na po dito po sa Japan po, alam ko po naiintindihan po natin po. Ano po, pero syempre po sa mga nag-aaral po sa Pilipinas, meron po silang tinatawag na negative form, ganyan po. Ano po, so baka ano sila, malito. Kaya pinaliwanag po natin na kahit negative form po yung verb na ito, ita-translate pa rin po siya ng positive form. Hi! So, Jake-san, yoroshiku onegai itashimasu. はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。nakikita po? 大丈夫ですか？大丈夫です。ありがとうございます。では、お願いいたします。はい。このコンセプトは、このコンサートは、会員だけしか入れません。はい、ありがとうございます。So, dito po, ang naka-highlight po is kain dake shika hairemasen. Hi. Kain means miyembro. Hi. Kumbaga, pag sinabi po kasi po ng kain, kailangan niya po magpa-register po. Ano po? Pero isa po siyang miyembro. Hi. Okay, pwede rin po gawin yung registered member. Ano po? Mga nakarehistrong miyembro, pwede rin ganun po. Ano po? Pero maglalong na po kasi maghahaba na po yung translation natin kaya hindi ko na po linagay yung nakarehistrong miyembro po. Ano po? Hay. Pero usually po pagkain po nakarehistro po yung taong yon para maging miyembro. Hay. So, dake shika lamang hairemasen ang makakapasok. So, hindi po siya negative form po. Ano po pag-translate? Hay. Jake-san, ano po ang konsato? Concert po. So desu. So, paano po natin sasabihin ng kono konsato wa kain dake shika hairemasen sa inyong kapwa Filipino? Mga miyembro lamang ang makakapasok sa concert na ito. Hay. Nagiging magaling na si Jake sa mag-translate. Arigatou gozaimasu. So guys, tingnan po natin ang kada salita po sa sentence na ating ginawa. Hay, kono na ito, konsato wa sa concert, kanina na-explain ko na po, kain dake shika hairemasen. Mga miyembro lamang ang makakapasok. So, tumpak na tumpak po yung pagkakatranslate po ni Jake. Sa pagkakatranslate ko rin po. So, balay siguro dito nag-link yung utak namin sabay ganun. Pero hindi po pwede rin po kasi itong baliktarin eh. Sa concert na ito, mga miyembro lamang ang makakapasok. Pwede rin pong ganun. Ano po guys, pero dito, this time, si Jake-san nag-link yung utak namin sabay ganun. Hi. So, magkakaroon po tayo dito ng isang sentence na mga miyembro lamang ang makakapasok sa concert na ito. Kono konsato wa kain dake shika hairemasen. Hay, yun po ang meaning niya. Hay, so go po tayo sa next sample sentence po. Hay, onegaishimasu, Jake-san. はい。今日はお客様が一人だけしか来ませんでした。はい、ありがとうございます。So, 一人だけしか来ませんでした。Ito po yung naka-highlight po. Ano po? 一人 means nag-iisang tao. Ano po? Pero hindi na po natin kailangan sabihin na tao. Kasi alam na natin na. Kasi babanggitin po yung okyaksama eh. Okyaksama is, ano nga po? Jake-san pang okyaksama? Customer or visitor po. Po, so des. Okyaksama is customer or visitor. Hay, kaya hindi ko na po dito binanggit po. Ano po? Hay, yan po yung isang trick po para po maging short po yung pagta-translate po natin po. Ano po, lalo lang po kung magta-translate po tayo sa mga subtitle. Kailangan po i-shorten po natin yung tinatranslate natin. Pero, nandoon yung gustong sabihin ng sentence na yun. Ano po? Hay, so, hitori dake shika lamang kimasen deshita. Kimasen, hindi pumunta. Hindi pumunta. Pero, dahil ito ay dake shika na grammar, so kahit negative form po siya, magiging positive form po ang verb, ang pumunta. Ano po? Hay. So,
paano niyo po, Jake-san, ipapahiwatig yung kyo wa okyakusama dake ga hitori da,お客様が、失礼いたしました。もう一度読みますね。今日はお客様が一人だけしか来ませんでした。Hay, sa ating kapwa Filipino, paano niyo po siya ipapahiwatig or itatranslate? Hay. Isa lamang ang pumuntang bisita ngayon. そうです。ありがとうございます。はい。Bisita or customer ngayong araw. Hay. Pwede pong ngayon lang, pwede rin pong lagyan ng araw. Hay. Parehas lang po ngayon or ngayong araw. Ang kyo. Ano po? Hay. Isa lamang po. Gumenasay, hindi ko po nalagyan ng po. Ano po? Kasi may galang po siya. Deshita. Deshita na no de, dapat po meron po siyang galang. So, lalagyan po natin ng po. Hay. So, tingnan po natin word by word yung pagkakatranslate dito sa baba. Kyo wa ngayon, o kaya ngayon araw. Okyakusama ga, customer. Yung ang, dapat magkakaroon po siya ng ang dahil ga po siya, ano po, idinikit na po natin dito sa pumunta. Pumuntang, nagkaroon po ng ng. Di ba po kasi ang preposition po ng Tagalog, minsan po dinidikit na po natin sa mga salita pong ginagamit natin. Hay. Pero pwede po siyang maging pumunta na customer. Pwede siyang maging na, pwede pong maging ang-angga. Ano po? Hay. Pero dito, dinikit na po siya dito. Hay. At ito po naka-highlight kanina po, na-explain na po natin. Hitori dake shika kimasen deshita is isa lamang po ang pumunta. May po dahil may galang po siya. So pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magkakaroon na po ng sentence na isa lamang po ang pumuntang customer ngayong araw. Hay, ngayon araw. Hay, Nihongo de, kyou wa okyakusama ga hitori dake shika kimasen deshita. Hay. So Jake-san, meron po tayo pong katanungan. Ano lang po, question lang din po. Ano yung, di ba yung conjugation niya po atin, ano ba yun? Verb dakeshika, noun dakeshika, verb nai. Pwede po ba siyang gawing, adjective dakeshika, verb nai? Bigay po kayo ng example pong adjective. Yasashi, dakeshika, iranai. Yasashi dake shika iranai. Ano po, wrong grammar na po siya. Kasi, yasashi plus yung, yung sino yung tinutukoy niya doon na yasashi? Okay. Wala po doon po, di ba po yung yasashi? Ay. Nanate, dito po, hindi po pwede po yung adjective. Hayoko. Yakata desu. Arigasaimasu. At wala na pong iba pong question. Daijoubu ka na? Wala na po. Daijoubu desu. Thank you po. Arigatou gozaimasu. Hay. Sa baba po, meron po tayo pong katanungan. Ate Inday, magkaiba po ba ang kaisyain sa kaiin? Magkaiba po. Pag sinabi pong kaisyain, ano po siya, kumbaga, regular employee siya. Employee yung nagtatrabaho po, Hay, regular employee po siya. Kumbaga, say shine po kasi yung shine. Kay shine. Hay. So, regular, nakarehistro po siya as regular na trabahador, ang kaisyain. Ngayon, ang kaiying is nakaregister na miyembro lamang po siya. Ate Inday, gomenasay. Sabihan ko lang po yung mga nasa baba, kung magpapa-compare po kayo ng lesson, pakisabi po kung ano po yung tinutukoy niyo. Both po, dalawa po. Wag lang po isa, hindi ko po kasi alam kung ano po yung, kung saan niyo po kinukumpara. Tsaka kay Mr. Pakundo, 11/11. Ate Inday, paano po kung gustong tukuyin naman ay pang negative sa dakeshika? Negative. Ano niyo Negative. po? Pwede po kayo gumawa po ng isang sentence po yung Tagalog? Mr. Pakundo, gawa po kayo ng sentence daw po sa Tagalog. Hindi ko po kasi masyado po naiintindihan po yung tinutukoy niya pong negative dito.
Kaya mas maganda po siguro meron po siyang example po na Tagalog para gawa po natin in Japanese po. Pero paalala lang po, yung dakeshika is lamang. So ibig po sabihin, kung ano po yung magagamitan ng lamang in Tagalog, yun po yung pwedeng gamitan ng dakeshika dito sa Japanese po. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.